Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, I believe we are now ready. Dahil last Sunday na pala, Sabado, ng buwan na naman, ang bilis ng mga araw. Pero nakakatuwa dahil today is a day of celebration. Sa lahat ng buwan, ito yata ang buwan na pinakamarami ang may kaarawan. Kaya huwag kayong aalis magad mamaya dahil I believe merong mga inihanda ang mga may kaarawan sa araw na to. Okay, so dahil huling mensahe na nasa ating tema na Gear Up to Reach the Lost, gusto kong maintindihan natin na ang ating pag-uusapan ngayon ay karugtong noong pinag-usapan natin katulad ng pinangako ko. Dahil itong chapter 16 ay aking napansin na merong dalawang phrases o mga maikling pananalita na dalawang beses inulit sa buong chapter. Ang una, kung may Bible po kayo, ay buksan na natin sa Luke chapter 16. Kasi nga ang ating coverage ng ating serye ay Luke 15 to 16. At ngayon ay pang-apat na linggo ng bagong taon at pang-apat na linggo rin ng buwan ng Enero. At din pong tatapusin ang ating pag-aaral sa Luke chapter 16. So, referring to our goal today, ating layunin itong buwan na to ay to invite and inspire the church tayo to focus, tayo ay magbigay ng talagang ating attention para yung ating mga kamag-anak at mga kaibigan ay magkaroon din ng kaligtasan na katulad ng meron tayo. Diba? Naniniwala ako na alam ninyo na tayo lahat ay ligtas na. Niligtas tayo ng Panginoon noong tayo ay isuko natin ang ating buhay sa Kanya. At higit na nakakaalam kung ligtas ka nga o hindi ay siya. Dahil, yun nga, pinag-uusapan natin kahit nung nakaraang linggo, pwede naman tayong magmukhang ligtas, pero ang totoo, hindi pala totoo. Kasi atin nga laging ine-emphasize na yung ating presensya linggo-linggo ay nakaka-inspire at nakakatulong sa ating paglago. Pero yung nangyayari, katulad ng ating napag-usapan noong linggo, na nasa labas tayo ng bahay-sambahan, yun ang tunay na nagpapatunay na tayo nga ay meron ng saving relationship with Jesus. So kaya noong pagtatapos natin noong linggo, napag-usapan natin, yun nga yung pananampalataya ay nararanasan ng iba galing sa iyo. Dahil yun nga ang pananampalataya, sabi ni James chapter 1, na walang gawa ay patay. Subalit, bakit natin kailangan gawin yon? Kasi yun nga, katulad na napag-usapan natin last week, habang ginagawa natin, tayo meron na nakatakda sa ating mabuting bagay. Ang unang mabuting bagay, yun nga, yung ating mga kasalanan ay di na binibilang, at di na kinoconsider dahil ito ay naka-charge na kay Jesus. Katulad ng ating inalala kanina ng communion, lahat ng ating mga gagawang hindi nakakalugod sa Diyos ay tinatakpan ng banal na dugo ng ating Panginoon. So that's good, di ba? Ibig sabihin, dahil may mga kahinaan tayo, paminsan-minsan tayo ay nagkakamali sa ating mga choices. But because the blood of Jesus covers us, ang nangyayari, bawat karanasan ay actually isang hakbang palapit para tayo ay talagang matawag doon na banal. Okay? Ano bang ibig sabihin ng salitang banal? Yun, naiintindihan na natin na salitang banal, ang ibig sabihin ay set apart, itinakda para sa gawain ng Panginoon. Sanctification, yun ang pinagdadaanan natin ngayon. So ngayon, gusto kong gusto ko ipaalala yung ating sinabi noong Sunday, our future is good. Even our present, but we can make it better. Yun yung conclusion natin noong nakaraang linggo. Ang ating kinabukasan ay mabuti, pero
Dahil tayo nga ay nakakilala na at sinuko natin ng buhay sa Panginoon, but we can make it better. So, kaya nga ang ibig ko sabihin, ngayong linggo, ay ating ipagpapatuloy ang pinag-usapan. Kaya ang ating topic ngayon, title is, What Matters Most? Di ba? Ano ba yung pinakahalaga? Tilagay ko na Tagalog. Ano ba yung pinakamahalaga? Okay? Kasi ganyan nga nabanggit ko kanina sa ating panimula, merong dalawang phrase na dalawang beses binuksan, sinabi ng Panginoon. So, ang isa ay para sa mga alagad, ang pangalawa ay para sa mga Pariseo. Na naroroon, na haba nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap si Jesus sa kanyang mga alagad. So, referring to Luke chapter 16 verse 1, okay? Kung pupuntahan niyo yung verse 1, merong sinabi doon. Sabi, may isang mayamang lalaki na may katiwalang nagmamanage ng mga property niya. So, isang mayamang lalaki. O, taylon tayo sa verse 19. So, ang kukwentuhan ay tungkol sa mga mayayaman na katulad ninyo. Okay? Parang masama ang tingin niyo sa akin. Okay? Yung magiging mayaman is an attitude. Okay? Merong mayaman na ang isip niya mahirap siya. So, verse 19, merong mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. Diba? So, pinag-uusapan mga mayayaman. Okay? Yung isa may katiwala, ito naman ay dahil sa yaman niya, sabi ay, pag binasa yung kasunod, araw-araw, sabi niya, ay halos merong piging. Sagana sa pagkain araw-araw, merong party. Hindi na uubusan ng birthday. Kaya kung kayo ay nagbe-birthday once a year, itong lalaking ito ay nagbe-birthday every day. Di ba? Masarap, no? Di ba? Okay, anong magiging resulta? Pag-usapan natin mamaya. Okay, so, kaya doon sa ating mga reference verses noong nakaraan, gusto kong ulitin, ito ay sinabi niya sa mga alagad. Pero merong mga chismoso na nakikinig. Okay? So, sa 16:11, at totoo, nakakagulat nga yung kwento dahil yung mandarayang katiwala, yung manager, ay pinuri noong may-ari noong properties. At si Jesus mismo, parang pinupuri niya. At dahil kung natatandaan na natin, ano ba nangyari? Nalaman noong manager, doong may-ari, yung master, na medyo dinadayan, may nag-report sa kanya na nandaraya itong kanyang katiwala. So, sinabi niya ngayon na tatanggalin na niya sa trabaho. Pero yung katiwala, medyo matalino, sabi nga, shrewd, tuso. Ang ginawa niya, kasi ang trabaho na kolektor, di ba? Kung tatandaan natin, last Sunday, siya ay nangungulekta ng bayad noong mga nagkakautang sa kanya. At ang kanilang sistema ng pangungulekta, pwede mong dagdagan ng patong, di ba? Merong komisyon. Kung ano yung bagang utang ay 50, pwede mong gawing 100, yung 50, bibigay mo sa may-ari talaga, yung boss niya, master, at yung 50, kanya na yon. Kaya dahil ganun ang kanilang sistema, parang sistema rin ng mga tax collector, katulad ni Matthew. So, kapag binawasan yung 50 na ipinatong, ang nabawasan ay hindi yung may-ari, kundi yung collector. So, yun ang ginawa niya. Yung isa, kaya kung natatandaan natin, yung isang merong utang na 100 measures sa handaang sukat ng langis, ginawa na niya na 50 na lang. So, may 50% discount. Yun namang isa, maliit lang ang utang. Ang kanyang utang ay tungkol sa wheat, doon sa trigo. So, sabi 100 na bushels, o sukat ng kaukaban, maaari sa atin yon, ginawa na lang 80. Anong layunin niya, kung natatandaan natin, para kung kay tanggalin talaga ng boss ko, meron akong ginawa ng mabuti na pwede kong lapitan na pwedeng tumulong sa akin. So, naalaman ito ng manager at sabi niya, ng may-ari ng lupa, sabi, matalino at pinuri pa niya. Although alam natin, nandadaya siya. So, ang sabi doon ng ating Panginoon, nakakagulat, sabi niya ay, gamitin natin
ang ating mga pinagpapala, maging wise tayo, katulad rin noong shrewd or tusong manager. Parang nakakagulat, no? Pero mo, dishonest na, gagawing modelo. Pero hindi yun ang point ni Jesus. Kanya, ang ibig sabihin niya, kayong mga alagad ko, dadating ang panahon na magigipit kayo, gigipitin kayo ng iba. Kaya paghandaan ninyo. Kaya nga sabi dito sa 16:11, kung ating babalikan, kung makita niyo sa, balikan niyo sa Bible, sa inyong balan na kasulatan, okay? O sa verse 10, para parehas na, para yung simula. Sabi doon, at last po tayo ng isa pa, 9 na lang. Okay? Gamitin ninyo ang pera ng mundong ito para magkaroon kayo ng mga kaibigan, para pag naubos yun, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan. Di ba? Tapos ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi tapat sa marami. Kundi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ang tunay na kayamanan. So doon tayo nag-focus, di ba? Kaya kung ano man meron ka, kapag tapat ka, ang pangako ng Diyos, sabi niya abundant life, pag nakita niya na kapapagkatiwalaan ka, daragdagan pa na yun. Kaya yung mawawala sa iyo, mapapalitan. Parang ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya lang, sabi niya dito, kung hindi ka tapat, doon sa kakaunti na meron ka, hindi pwedeng mangyari na maging tapat ka sa mas marami. Kaya nga, yung ating huling verse na pinag-usapan noon ay yung Luke 16:13. Okay? Kung natatandaan natin, sabi diyan, no one can serve two masters, for you will wait one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. So, ang pinag-uusapan natin, mga mayaman. So, balit kumisan nga, yung pagiging mayaman ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Diba? So, ang totoo, mapanganib nga ang pagsubok na kasaganaan. Diba? Yung kahirapan kumisan ay madaling malagpasan. Pero kapag tayo ay sumagana na, kumisan, katulad na nakasulat dyan, ang nagiging Diyos natin ay yung salapi. So, ang tanong, paano ba nangyayari yun? Ba? Ano ang mga ebidensya na ang pera ang nagiging Diyos mo na? Meron akong nabasa sa isang artikulo, ano yung mga dapat mong sagutin para malaman mo na talagang hindi pera, hindi ka alipin, o hindi pera ang master mo, hindi ka alipin ng pera. Kasi napakaraming beses nabanggit ko nga noong Sunday na mas maraming beses, lalo ng mga parables, ay hindi tungkol sa prayers at saka sa let's say, normal daily life, kundi about riches. Okay? So, paano ko malalaman na ang pera na talaga ang nagiging master ko? Kasi dahil you cannot serve God and be enslaved to money. Sa Matthew chapter 6, ang isang ebidensya na ikaw talaga ay alipin ng pera when you think and worry about it frequently. Diba? Kung ito yung dahilan kung bakit di ka makatulog, kung minsan ito rin dahilan kung bakit nag-aaway kayo ng mister mo o ng misis mo, o kaya kung minsan nagiging kaaway mo ang iyong mga kamag-anak, o kaya ay wala ka nang inisip, kundi sabi nga pera-pera lang, then you are a slave to money. So, sa araw-araw na buhay, ano ang talagang laman ng isip mo? Meron po tayo isang parable, di ba? Yung ang kanyang problema, masyado naman siyang maraming pera doon sa Luke earlier, di ba? Kaya ang ginawa niya, sisirain ko yung aking mga
ng barn, yung aking mga bodega. At sasabihin ko sa aking sarili, magpakasaya ka na, matulog ka na dahil secure na ang buhay ko. Diba? So ang worry mo ngayon ay sa ang bangko dadalhin yung iyong pera. Kaya meron kang 1,000 accounts sa iba-ibang mga bangko. Diba? So hindi mo matandaan. Sa dami rin, hindi mo matandaan na meron pala. Diba? So, ang ibig sabihin noon, ang master mo ay pera. Kung wala ka rin namang pera, wala kang bank account, pero wala ka ng kapayapaan dahil kahit araw ng linggo o lahat ng mga araw ay nagtatrabaho ka dahil kailangan mo ng pera, maaaring ebidensya rin ito ng ang master mo ay pera. Tsaka yung takot na takot ka, ang taas ng iyong bakod. Diba? Lahat ng iyong kapitbahay ay kaaway mo. Dahil ang leadership mo lagi ay nanakawan ako ng kapitbahay. So, ang master mo ay pera. Hindi ito sa akin galing. Ito'y nasa application ng Study Bible. Okay? O yung lumang-luma na, ayaw pa rin itago, kaya tapos bili ka naman ng bili. Diba? Ayaw mong itapon, ayaw mong ipagbigay, dahil may sentimental value yan sa akin. Diba? Napakaraming ganon. Diba? So, ano ang master mo? Pera. Diba? Ito yung akala nila ay hindi sign ng master ay pera. Sabi, nagulat nga ako doon sa sinulat noong writer. Sabi niya, ikaw ba yung napakalaki ng utang? Ba? Are you in debt? Hindi masamang magkaroon ng utang basta nagbabayad. Saka talagang ginawa itong sistema para matulungan ka, di ba? Kaya nga, hindi masamang mag-loan sa bangko. Basta babayaran mo lang. Okay? Kasi mahirap nga talagang i-produce. Di ba? Tsaka, yun nga, sa mga nagninegosyo, talagang standard ng mga matalinong nagninegosyo, ang puhunan nila, hindi kanila. Nagbabayad lang sila ng interest. Para pag malugi, kukunti lang. Okay? Although hindi pa naman kami nakarating sa aming negosyo sa ganong estado, kasi mahirap din magbayad ng interest, pero ang pinag-uusapan natin, kailan ba ako enslaved ng money? If money prevents you from having peace and security, then your master is money. Okay? Kasi mahirap maging master ang pera. Kasi yun nga, pag may pera pa, kung minsan nagagamit mo ito sa hindi tamang mga bisyo, at kung minsan para gipitin ang iba. So ngayon, itong ating istorya, 2 beses ginamit, there was a certain rich man. Isa'y sinabi sa mga alagad, ang isa'y sinabi sa mga ayaw sumunod kay Jesus. So ibig sabihin, lahat ng tao ay pwedeng alipin ng pera nang hindi nila alam. Kaya ating pag-usapan ngayong umaga, paano ba nangyayari yon? Kasi meron nga sinabi rin sa Mark 8:36 na maging pundasyon ng ating pag-uusap ngayon. Sabi niya, ano bang kapakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Kaugnay ng ating pag-uusapan ngayon. Ito ang mismong nangyari dito sa lalaking mayaman na ating pag-uusapan maya-maya. Kasi sabi nga, lalo na ngayon, ang uso ngayon ay, di ba, may bucket list, di ba? Mayroong listahan na nasa timba, di ba? Yung timba, bucket. Ilalagay mo doon, at doon ka nag-iisip, alin ba yung nagawa na at nangyari na sa buhay ko? Doon sa nilagay ko, sa timba, bucket, di ba? Ano bang Tagalog na iba sa timba? Ano?
balde. Okay, pwede na rin. Kasi sabi nga, pag meron kang ganon, ibig sabihin, you have arrived. Meron ka. Meron ka tinatawag ng mga economists, disposable income. Pero tandaan natin, whatever we have on earth is temporary. Sa isang kisap mata, actually, lahat yan ay masusunog. Katulad ng pinag-usapan natin nung Sunday, di ba? Pero, katulad ng napag-usapan nung Sunday, pwede mo yang ipadala sa heaven. Sabi na, lay up for yourselves treasures in heaven. At sinabi ni Jesus, dito sa unang bahagi ng chapter 16, paraan noon, gamitin mo to make friends. Para magkaroon ka ng kaibigan. Ano ba yung kaibigan? Actually, hindi kaibigan lang. Sa atin, ang nakakuha natin ay family. Di ba? Tayo masaya dito dahil tayo isang pamilya, hindi lang kaibigan. Ang turing natin sa isa't isa dahil tawag natin sa ating kapatid, katabi ay kapatid. Di ba? Si kapatid na may birthday. Ano pangalan? Melanie. Pambihira, kapatid, hindi alam pangalan. Si Jana ang may birthday pa lang. Okay? So yun ang sabi mismo ng Panginoon, to gain friends. And how do you gain friends? By doing good to them. Diba? Wala kang naging kaibigan dahil inaway mo siya. Naging kaibigan mo, intentional. Dahil ginawan mo siya ng mabuti. Kumisa, akala natin ka makagawa ng mabuti sa kapwa. Di ba? Pero ang totoo, kalimitan, hindi mo naman kailangan bigyan ng kahit ano. Mapansin mo lang at ma-appreciate ang ginagawa niya na mabuti, di ba nagiging kaibigan mo na? Di ba? Akala ng iba, para lang ikaw ay magkakaibigan, bigyan mo ng kung ano-ano. Regaluhan. Pero ang totoo, kumisan, ang kailangan niya hindi regalo, kundi wisdom. At kung meron ka, kalimitan niya nagiging tunay na kaibigan. Amen? Kasi hindi lahat ng tao katulad mo. Mukhang pera. Di ba? Meron kasi gano'n, di ba? Kaibigan ko siya dahil dami niyang binibigay sa akin. Pero ang tunay na kaibigan, hindi mukhang pera. So itong pag-usapan natin, napapahaba yata introduction, kasi napakasarap pag-usapan talaga itong pera. Kasi si Jesus mismo ang haba ng kanyang diskurso at papaliwanag tungkol sa pera. Dahil ito nga ang number 1 na kalaban. Kasi pinapromise ng kaaway na magandang buhay. Okay? Pero ang magandang buhay, anong ibig sabihin noon? So, punta tayo sa ating istorya ngayon. With that thought in mind, anong papakinabangin ng tao, kahit sino sa atin, na makamtan ang buong sanlibutan pero mapahamak ang kaluluwa? Ito yung nangyari dito sa lalaking mayaman. So kung babalikan natin, ulitin natin yung istorya. Kakalungkot ang nangyari. Sabi sa istorya, may lalaking mayaman, ang ganda-ganda ng damit, ang kanyang mamahalin, yung kanyang, ano tawag doon, shawl o robe, at saka yung ilalim, yung kanyang underwear, ay Givenchy. Okay. Hugo Boss. Okay. Ang kanyang coat ay Yves Saint Laurent. Okay. Ang kanyang sapatos, Prada. Wow, di ba? Ano pa ba ito? Ang kanyang bag ay Hermes. Si Pacquiao lang ang meron yan. Ang kanyang mga maleta ay Louis Vuitton. Dahil fake. Okay? Okay, ang t-shirt ay Valentino.
Yun ang katapat. Kasi itong kanyang purple, yan ang pinaka-expensive na damit noon. Kung natatandaan nyo, si Lydia, isang taga-Thyatira, ang kanyang negosyo ay magbenta ng damit na kulay ube. Ano ba sa Tagalog ang iba pang kulay doon sa purple? Lilac, okay? Yun daw ganong dye, napakamahal dahil di kinukuha sa isang uri ng parang sa atin ay tahong, mollusk, sa shell. Meron doong kulay violet na dinudurog nila, tapos binababad sa chemicals at yun ang nagiging purple. Kaya si Lydia, na taga Thyatira, expensive ang kanyang negosyo. So araw-araw ito yung suot ng mayaman na to. Only a very few people, kasi hindi ngayon galing sa kanila, imported yon, di ba? Galing Europe. Okay? Parang tayo rin, pagka galing sa Amerika, okay yan. Pag galing sa Japan, Uniqlo, pang-ordinaryong tao lang yan. Di ba? Pero pag galing sa France, di ba? Mahal. Marks and Spencer, H&M, hindi rin, walang klase lang. Mura yan di ba? 500 lang, meron ng maganda. Di ba? Parang alam niya, di ba? So, ganon ang sitwasyon. Walang masama doon. Ang masama ganito. Meron isang lalaking mahirap na mayroon pang mga sakit, source, na araw-araw, niniwala ko siya lumpo, inilalagay doon sa tapat ng gate niya. At kung ano yung natira sa kanilang pagkain, actually hindi yung natira eh. Ang kanila kasing pagkain, kung sila ay kumain, nakakatuwa nga, hindi ko rin maintindihan, na sila ay naka-recline. Tapos, yung hamukha nila nakaharap sa table, yung kanilang paa nasa likod. Hindi ko ma-imagine kung paano, nakalatok kasi, di ba? Yung kaming bata, nung bata, ang tawag namin sa aming kainan, latok. Mababang upuan, parang sa Japan, di ba? Nakaupo kayo, ano? Tama ba ako? Sa Ilocano, anong tawag doon? Okay, so hindi ko kumakain ng ganun dahil mayaman ka eh. Oh. Alright. So, ganon. Tapos, ang kanilang mga plato, para makatipid, hindi katulad natin, binabalot na lang ng plastic. Yung tinapay na sinasabi dito na ibinibigay doon kay Lazarus, nakakaawa kasi ang pangalang Lazarus, ang ibig sabihin, God helps. Kabaliktaran ng kondisyon niya, God helps. It is Eleazar, but parang variant ng Eleazar, God helps. Kung iisipin mo yung kanyang kalagayan, hindi siya pinagpala ng Diyos, hindi siya tinutulungan kasi may sakit na siya. At kahit yung mga ito na-realize ka ng kanina habang pinag-iisipan ko, kahit yung mga kamag-anak niya, walang pakialam sa kanya. Pero mo dinadala doon sa gate noong mayaman para tapunan noong tinapay na ipinamunas sa plato noong mayaman. Yun ang kinakain niya. At higit sa lahat, dahil siya may mga sugat, napapabayaan siya na yung mga aso ay, anong Tagalog sa lik? Dinidilaan yung kanyang sugat. Kaya siya namatay. wala sa Bible yun, ha? Pero namatay siya. Pero yung lalaking mayaman namatay din. Heart attack, cancer at diabetes. Dinadagdagan ko na yung kwento para ma-appreciate natin. Alright? Kasi yun ang nangyari sa kanya. So, isang busog na busog, isang gutom na gutom, isang very healthy akala niya, parehong namatay. Okay? Ganyan na istorya natin ngayon. So, ano man ang kalagayan mo, tinuloy na niya, matay ka rin. Ang tanong, handa ka ba?
So ngayon, noong sila'y mamatay, ang sabi, ang lumpo, o yung lumpo na may sakit, dinala ang kanyang kaluluwa ng mga anghel sa paradise o sa langit. O actually, wala yung konsepto ng langit, hindi pa noon, sa place of the dead. Pero ang sabi din ng ating Panginoon, nasa krus siya, today with me, you will be with me in paradise. Kaya yung paradise na yon, kung magulat tayo, may dalawang compartment. Merong isang ang tawag ay sinapupunan ni Abraham, at yung isa naman ang tawag ay Sheol o Hades. Anong pagkakaiba? Doon sa tabi ni Abraham, sa piling ni Abraham, sabi ay inaaliw, pinapakain, at sabi natin, nasa very comfortable ang kalagayan noong dati mahirap na lalaki. Yung lalaking mayaman naman ay naroon sa isang lugar na walang aircon, na ang apoy ay hindi namamatay, at nasusunog ang kanyang balat, at kung ano-ano pang mahirap, nabaligtad ang sitwasyon. Pero yung iba, mali ang pagkaintindi dito, pagka raw mahirap ka, sa lahat ka pupunta, pagka mayaman ka, doon sa kabila ka. So, sino ang mahirap dito? Taas ang kamay. Di ba? Mahirap tayo lahat dahil tayo dependent lang sa Panginoon. Alright? So, nabaligtad ang pangyayari. So, dahil lang totoo, bakit ito sinabi ni Jesus sa kanyang mga nakikinig? Mga Pariseyo na ngayon ang kinakausap niya. Kasi ang kanilang interpretasyon, pag mayaman ka, ikaw ay mabuting tao. Kasi ang favor ng Diyos nasa sayo. Kaya lahat ng gusto mo, meron ka. Yun ang kanilang interpretasyon. Kaya itong lalaking mayaman, para sa kanila isang taong matuwid. At itong lalaking mahirap at maraming mga sakit sa balat at iba pang mga problema, lumpo, ay isang lalaki na hindi mabuti. Kaya gusto kong maintindihan natin, kasi yun nga, kung minsan akala natin tayo ay mabuti dahil tayo ay binebless. Kaya kahit kuminsan kataliwas sa ang pamamaraan ng pagdaging dahilan kung bakit maayos ang buhay mo, ibig sabihin, mabuti naman ako. Yun ang attitude, yun ang isip ng mga Pariseyo. So gusto kong matandaan natin itong bagay na ito. Both prosperity and poverty are not good basis of a man's standing before the Holy God. Hindi dahil mayaman ka, ibig sabihin, nakuha mo ang kagandahang loob ng Diyos. Kasi meron ngang mayaman na, katulad ng ating kinocomplain ngayon, hindi mabuti ang pinanggalingan. Naninanakawan pa raw. Di ba? Di ba? Meron din namang mahirap na hindi rin mabuti ang pinanggagalingan kaya naghihirap. So, ang kalagayan sa buhay ay hindi sukatan kung tayo ay tama ang kalagayan sa harap ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng tingnan ang bagay na yun. Ang tunay na nakakaalam kung ano ang kalagayan natin sa harap ng Diyos ay tayo at ang Diyos. But katulad ng unabi ko kanina, simula nung last Sunday, maganda na ang tingin ng Diyos sa iyo. Gusto kanyang pagpalain, subalit ang gusto niyang gawin, hindi lamang dito sa lupa na ito, kundi sa kabilang buhay. Okay? So kasi yun nga ang pinaninindigan noong mga Pariseyo. At gusto Jesus i-correct, ituwid ang nasa kanilang kaisipan.
At nakakaawa talaga itong mahirap. Kasi ang totoo, nung siya mamatay, sabi ang kanyang kaluluwa dinala sa langit, pero alam niyo ba kung anong ginawa sa kanya? Yung kanyang katawan, yung kanyang labi, yung kanyang bangkay. Sabi dinala doon sa tinatawag nilang Gehenna. Ito ay isang lugar sa Israel na natanaw na rin namin, din namin nalapitan. Ito ay naroon sa baba. No, ang Gethsemane at ang Mount of Olives ay nasa taas, ito ay nasa baba, nasa kailaliman. Dito lahat pumupunta ang basura ng Jerusalem. Doon sinusunog. Okay? Yun yung, hindi siya inilibing, sinunog na siya. Sinunog lang doon kasama ng mga basura. Pero itong lalaking mayaman, ang sabi ay nagkaroon ng magandang funeral service. Okay? Nakasakay siya sa, ang tawag doon, limousine ng ilibing. Pinaglamayan ng napakaraming gabi. Okay? Asuot niya, no, kung kanya yung binurol siya. Ako to, kung isipin natin, hindi sa kanila ganon, pero maayos ang kanyang, sabi nating, huling mga sandali. But hindi yun ang naging dahilan sa kanyang destiny. Kaya nga, bisan tayo, ito nga ang gusto kong ipaalala rin sa atin na kasama rin sa ating pag-uusapan. Di ba kung minsan ang ating tradisyon, hindi naman kailangan maging mabuti ka. Totoo, kung iisipin natin. Kasi prayer lang ng iba, pwede na. Kaya meron din kanya-kanyang pamamaraan ng paglilibing, di ba? Merong high mass, merong low mass, merong no mass. Yung lalaking mahirap, no mass. Yung lalaking mayaman, high mass. Nakapanood na ako ng high mass, may insenso, arsobispo, ang pinakamababang nagmimisa, at elaborate ang laki ng Bible, pero di binabasa. Okay? So, hindi ko na sabihin kung sino yon, pero malapit sa amin. Okay? So, ganun ang pagkakaiba. Kawawa na yung buhay, kawawa pa yung living. But that did not mean na hindi pinapaboran. Hindi natin alam kung bakit. Hindi natin alam kung bakit. Ito nga isang sorpresa, iniisip ko. Diba? Sa kaisipan ng mga Pariseo, ang taong mabuti ay yung nakakasunod sa mga kautusan ng mga Pariseo. Yun nga yung ding nasa bandang uli ng chapter 16, verse 16, di ba? Sabi dito, ang pagkaisipan ng mga Pariseo, yung definition nila kung sino ang righteous ay yung sumusunod sa tradisyon. Kaya nga, sinabi niya Jesus sa kanila, binago ninyo ang ibig sabihin ng law and prophets. Pero ang totoo, ang law and prophets, sabi hanggang sa panahon ni John the Baptist, ay unti-unting ibinago ni Jesus ang ibig sabihin. Okay? So, pero ang sabi niya, hindi mawawala ng bisa ang pinakamaliit na detalye ng kautusan. Kung babasahin natin kay Apostol Pablo, hindi talaga dapat mawala ang detalye ng kautusan dahil sa kautusan nalalaman natin tayo ay makasalanan. Yun ang dahilan kung bakit tayo magsisisi dahil tayo lalapit sa Panginoon. Kaya ang example na ginawa niya dito ay yung tungkol sa divorce. Binago ninyo ang batas ng divorce. Hindi ko nga ito nasabi noong nakaraan na yun nga inconsistency pag sumunod tayo sa kaututaruan ng tao. Sila mismo, meron tatlong, yung Deuteronomy 24:1 tungkol sa decency. Noong unang panahon, noong sa panahon nila, kapag ang iyong ang iyong asawa ay hindi decente, sabi ay pwede mong ihiwalayan, divorce. 24:1, di ba? Meron tatlong rabbi na rabbi teacher nila, iba-iba ang interpretasyon.
ng salitang indecent. Yung isa, yung una, ang pangalan niya ay si Shammai. Kapag ka hindi nagluluto ng tamang pagkain, indecent ang babae. Marami yata tinamaan dito. Okay? Pero pangalawa, si Hillel. Parang lagi ko nakakalimutan yung Hillel. Aking babalikan muna ha. Kasi pinag-usapan din namin dito, Pastor Jeff eh. Balikan ko lang ha, sa aking notes. Mahirap na ako ayaw. Yan, si Shammai, mali pala ko. Si Shammai, Rabbi Shammai, ang man should divorce his wife, he has found grounds for yung hindi katapatan. Okay? Medyo tama siya. Si Hillel, na siyang founder ng yung Pharisaic sect, yung mga Pariseyo, a man can divorce his wife if she spoiled his dish. Pag napanis o hindi masarap yung niluto noong kanyang asawa, pwede niyang i-file ang divorce. Si Akiba, sabi niya, a man can divorce his wife if he found someone else prettier than she. Uy! Kaya mag-ayos kayong mabuti ha. Pagking follow-up siya ni Akiba, pwede na i-divorce. So ito yung anong ibig ko sabihin. Dahil sa ginawa noong mga tao, ng mga Pariseo, napalayo sa katotohanan ang mga tao. At naging dahilan kung bakit hirap na hirap sila sa pagiging quote-unquote matuwid sa tingin ng mga Pariseo. Pero itinutuwid ni Jesus. Hindi yung ating ginagawa, hindi yung obserbasyon ng mga tradisyon at ng mga ritual, kundi yung kalagayan ng puso. Ang lalaking mayaman ay binigyan ng lahat ng pagkakataon to make a difference in the life of that poor man. Pero hindi niya ginawa. Okay? Yun ang nangyari dito sa istorya. Kaya tandaan natin, yun yung sukatan. Hindi yung ginagawa, kundi yung intention. Hindi kung anong meron na ginagamit para pang sarili, kundi ang gusto ng Panginoon, pagpalain ang iba sa pamamagitan mo. Kaya kung pinagkasagana ka ng Panginoon, mapalad ka. Kasi you have opportunity to make a difference in the lives of others. So, ang iba, sabi naman ng paniniwala, di nakarating na nga sila sa langit. Balik tayo sa ating istorya. Doon sa paradise pala, na mayroong dalawang sector. Ang isa ay komportable, kasama ni Abraham. Ang iba, ang isa ay sa isang napakarami ng apoy. Sabi dito, kaya noong sa verse 24, kung babasahin natin, balikan natin, dahil hirap na ngayon yung lalaking mayaman, sabi niya, sumigaw siya. Sabi sa Pinoy version, Tatay Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at basain ang dila ko kasi hirap na ako dito sa apoy. Pero mo, sa hirap niya, yun lang sumama sa daliri noong si Lazarus, ay sapat na sa kanya para mabawasan yung kanyang hirap. So imagine that. Okay? Doon ang kalagayan doon sa Hades. Pero sinabi ni Abraham, anak, naalaala mo ba nung buhay ka pa? Tumanggap ka ng mabubuting bagay at masasama naman ang tinanggap ni Lazarus. Pero ngayon, nag-enjoy siya dito habang ikaw naman ang nagdudusa.
So, let's use it properly. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi, kapag mayaman ka, doon ka sa kabila, at pag mahirap ka, doon sa kabila, hindi yun ang dahilan. Ang isa pa, bakit hindi makakalipat? Sabi dito, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. So, hindi makakatawid ang mga nandito at hindi makakatawid ang mga nandyan. So, gusto kong pansinin natin yung conversation. Merong mga katotohanan na naroroon na hindi dapat nating i-miss. Ba? Yan din dapat makalimutan. Yung kalagayan noong isa at yung kalagayan ng isa hindi na pwedeng magbago. Higit sa lahat, gusto ko mapansin natin na kahit anong hirap ng nararanasan, nung naroroon yung mayaman, hindi na magbabago ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa mga values na meron siya. Bakit ko nasabi ito? It's obvious, di ba? Ang lapit niya kay Abraham, si Lazarus pa, yung pababalikin para siyang magsabi sa kanyang 5 kapatid na siguro ganyan din ang buhay katulad niya para sa kalagayan niya ngayon. Isipin niyang mabuti. Sino ang mahigit na paniniwalaan noong kanyang mayamang kapatid, si Lazarus ba o siya kung papapayagang bumalik? Di ba? Higit sa lahat, bakit yung kapatid pa rin lang niya ang naalaala niya? Di ba? Sarili pa rin, sarili kong angkan, kami. Di ba? Kaya yung sinasabi na katuruan na pwedeng mabago ang kalagayan ng tao at makaahon sa tinatawag nilang purgatorio, kahit saan natin tingnan, hindi pwedeng mangyari. Kasi kung pwede kong bilhin ang aking kaligtasan sa pamamagitan ng mga panalangin at iba pang mga ritual, di ba? Kung matalino ka, gawin mo, gagawa ka na lang ng lahat. Magko-contractor ka, di ba? Para marami kang pamisa. Di ba? Tama ba? So, hindi mo pwedeng gamitin. Sabi kasi sa langit, sabi sa Isaiah 64:6, yung ating pinakamabuting gawa ay katulad ng basura sa langit. Kasi hindi nga natin pwedeng bilihin. Pero pwede natin gamitin kung anong meron tayo para ipakita ang ginawang pagbabago ng Diyos sa ating kalooban. Amen? Hindi masamang maghangad ka, magplano ka, magsikap ka. Huwag mo lang kakalimutan na uunahin mo ang Diyos. Di ba? Matthew 6:33. Di ba? I-encourage talaga natin lahat kayo maging mga entrepreneur. Magbenta. Magnegosyo. Kaya nga ngayong mga linggong na ito, ang pinagpe-pray natin, yung mga negosyante, yung mga katulad ni Sister Melanie at Sister Joanne, marami pa dito, nakakatuwa na our church is a church of entrepreneurs. Pwede kang magsimula sa maliit. Di ba? Kasi doon nagkakaroon ng trabaho. Ang iba, nakakaroon ng pag-asa sa buhay. Amen? So, galingan nyo mga negosyante. Okay? Pero gamitin natin ang anumang kahit na hindi ka nagninegosyo. Di ba? Gamitin mo yung panahon mo. Sabi natin sa Sunday, Colossians 3:17, 3:23. Do whatever your best in whatever you do because your master is not your boss, but you are serving the Lord. Yun ang paraphrase. So, mabigat ang sinabi ng ating Panginoon sa mga Pariseyo na pinapaalaala rin natin ngayon sa atin. Kasi yung kondisyon na makatulong ka sa iba, hindi pwede mong hintayin yumaman ka muna. Kasi kung kahit kakonti ang meron ka, willing kang mag-share, diba pinaalala, he who is trustworthy in small things
can be trusted in big things. Okay? Medyo nga ngayong linggo ito, nasa trial ako eh. Pero kasi kaming hinihintay, na-late kami ng aming flight sa Canada. Sarap palang ma-late ng flight doon. 6 hours. Yung lahat ng pamasahe namin, ibinalik this week. Hindi na namin binibilang yon. Akala namin wala na. Basta nung pagdating namin dito sa Pilipinas, may letter. We acknowledge your complaint about the delayed flight. And so, we will refund you this amount. More than 50% ng aming pamasahe from Winnipeg to Alberta na refund namin this week. Okay. Sarap isipin, di ba? Kaya sa Canadian Airlines na kayo sumakay. Hindi ko alam kung saan yung ibang mga... Okay, bago ako mapalayo, natutuwa lang ako. Okay. So, mga batid, dito, ang tunay na test sa ating pagkatao, sa ating ugali, ay hindi yung kawalan, kundi yung kokonti ano ang ginagawa mo. Yun ang principle na in-establish dito. At hindi yung ginagawa mo outside ang test din ng kung sino ka at ano ka. Kung anong reason, kung bakit ginagawa mo, ang mabuting ginagawa mo, yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. Comforting, di ba? Kasi kahit konti makakatulong ka. Kasi, yun nga, sa huling point, gusto ko makita natin, lahat ng kailangan natin, God provided everything we need to recognize what matters most in life. Ito nga yung sinasabi sa 29 to 31. Nariyan ang law, nariyan ang mga prophets. Because of the law and the prophets, nalaman nung makasalanan ka. Pero kung hindi ka magsisisi, hindi mo mamalaman kung ano talaga ang importante sa buhay. Kahit ang sabi ng iba, yung iba na inahihintay pa ng himala, sabi nga dito, babalik si Lazarus, pabalikin. Pero ang sabi ni Abraham doon sa lalaking mayaman, meron na silang lahat ng kailangan nila para malaman, para maitama ang ating standing o ating kalagayan sa harap ng Diyos. Ang kailangan nila ay sundin yun. At higit sa lahat nga, kung meron mang babalik galing sa mga patay, ay nangyari rin. Sino yon? Si Jesus. Pero sila, hanggang ngayon, pinaninindigan, walang resurrection. Kahit na yun naniniwala sa resurrection katulad ng mga Pharisees, hindi sila naniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. But if we entrust ourselves to the one who rose from the dead, natitiyak ko, then we can handle prosperity and poverty properly. Okay? Kasi nga, ulitin ko, akong paniniwala, poverty and prosperity are conditions of the mind. Merong hindi na nga makatulog at natutulog, sabi niya ay sa bed of roses at punong-puno ng pera sa ilalim ng kama dahil para hindi makupitan, wala pa rin kapayapaan. So, itatlong bagay, di ba? Una, hindi sinusukat ang ating kalagayan ng ating puso kung tayo ay hindi reference ang pagiging sagana at ang sagiging kulang. Pangalawa, a person will not change values after he reaches the afterlife. Pangatlo, God provided everything we need to recognize what matters most. At sa ibang mga kasulatan, ito ang ating conclusion. While the world says winning is getting, Jesus tells us that winning is serving. Hindi yung paghahakot, hindi yung pagkuha, kundi yung ginagamit mo. Kasi kailangan mong para magligtas, makapaglingkod ka, talagang kailangan mo ang resources.
Wala kang ma-share kung wala, kaya tama lang na hangarin natin at hilingin sa Panginoon na tayo pagpalain. Ang tanong, sa paanong paraan? At pangatanong, bakit? Pag tama ang sagot natin dyan, at itiyak ko, balikan natin yung sinabi natin kanina. Nasaan yun? Ayan. Our future is good, but we can make it better for the glory of God. So, ang tanong ko sa ating pagtatapos ngayon, ilang tanong lang na gusto kong pag-isipan natin kung may time tayo. Isipin nating mabuti. Kung ikaw si Lazarus at binigyan ka ng Diyos na pagkakataon para bigyan ng babala tungkol sa langit at impyerno ang pamilya mo, anong sasabihin mo sa kanila? Diba? So, I did not take the position of the rich man. Kasi hindi nga siya nagbago. Ang kanya interest lang ng kanyang sariling pamilya. Pero we have to go beyond. At kahit mahirap ka, meron kang nasa sayo na wala sila. Sino yon? Si Jesus. So, pangalawang tanong, ano ang tinuturo ng halalinghaga ukol sa lalaking mayaman at ni Lazaro tungkol sa kalikasan ng tao, human nature? Pag sinunod natin, ang kalikasan tayo will remain selfish. Talagang tayo ay makasarili, kung minsan ay maramot, maaring kuripot din, pero walang masama na meron ka, basta kailangan kang nangangailangan, ikaw ang channel ng blessing. Kung anong magagawa mo, kung may hindi tumpak sa pagkaunawan nila sa kabilang buhay, tungkol sa mga mayaman na maaring ganon, sa mga human nature, kailangan nila. Kasi gear up to reach the lost. Ang number one na nakakapagpaligaw sa tao at nagpapalayo sa Diyos ay both poverty and riches. Kaya nga, kanina sinabi natin, do not make money your master. Because ang walang pera at ang merong pera ay pwedeng maglayo sa iyo sa Diyos. Yung walang-wala, pwedeng sulsulan ng iba, ng mag-approach na merong madaling kita dyan, di ba? Marami nang namatay dahil dyan, di ba? Nagbibenta ng bato, di ba? Yun ang meron, kung minsan, sarili nga ang pinag-uusapan. Kaya ngayong araw na to, pagtatapos ng ating serye, napakapalad natin kung nakilala na natin ang Panginoon. Subalit, pinakilala niya ang kanyang sarili sa iyo kasi mayroong pang hindi nakakakilala sa Panginoon. So, you can take the position of Lazarus, you can take the position of the rich man, but a changed rich man. Nabago na. Dahil hindi na siya ang sarili mo, sabi sa Philippians, Galatians 2:20 pala, di ba na? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nagligtas sa akin. Sabi naman sa Philippians 1:20, but for me, to live is Christ, and to die is gain. Mamamatay tayo lahat. Huwag ngayon. Pero bago dumating ang sandali na yon, handa ka na ba na marinig sa Panginoon? Well done, good and faithful servant. Tayo po tayong lahat. Tayo ay manalangin. Napakasarap isipin, Panginoon, na kahit marami, kahit kakaunti, sinusustain mo ang buhay namin.
sa araw-araw. Binibigyan mo kami ng aming mga pangangailangan. Masumpungan mo nawa kami ng tapat sa anumang pinagkakatiwala mo sa amin. Baguhin mo ang aming isip na ang kakaunti ay isang kulang na pagtitiwala ninyo sa amin. Maaaring kakaunti ang meron kami dahil inilalayo mo rin kami sa tukso. Dahil alam mo na pagka dumami ang meron kami, makakalimutan ka namin. Mas kilala mo kami, Panginoon, kaysa kilala namin ang aming sarili. Wala kaming magagawa apart from you. Kaya nga indalangin sa lahat ng nakarinig ng mga salita na ito na galing sa iyo, patungkol para sa mga alagad na katulad namin at para sa kanila na nagsisikap na magmukhang tapat sa iyo, Panginoon. Lord, sa dalawang kondisyon, kasama kami. Ilagay niyo po sa puso namin ang tamang motibo sa lahat ng mabuting ginagawa namin, Panginoon. Naway makita mo kami na tapat sa kakaunti. At kahit kakaunti, magpasalamat kami dahil alam namin sa takdang panahon, dadalhin mo kami sa iyong piling na kung saan yung hindi namin na-enjoy dito sa lupa ay sagana doon. Higit sa lahat, habang may panahon, ihanda mo kami para kung sino man ang aming na nakakadaupang palad, mga kamag-anak, mga kaibigan, marinig ang mabuting balita na ang regalo na kaligtasan ay para sa aming lahat. At patuloy mo kaming pasaganain, Panginoon, para kung anong kailangan nila, maibigay namin. Baka sakaling maging kaibigan namin sila at maging kaibigan din ninyo. At higit sa lahat, kapatid ninyo kung makilala si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Lord, alam namin napakarami at malaki pa ang gawain na naghihintay sa amin. Kaya kung maaari, Panginoon, pahabain mo pa ang aming buhay. Pahabain mo rin ang buhay ng mga minamahal namin. Dahil kung wala pa sila sa iyo, dahil hindi pa nabubuksan ang kanilang mga mata, bigyan mo sila ng marami pang pagkakataon para makilala kayo, Panginoon. Nadalangin din namin na huwag kaming masilaw sa anumang bagay sa sanglibutan, kundi gamitin namin kung anumang meron kami para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Bless all of us indeed. Make us a channel of blessing. Always remind us, Lord, pumarito ka hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Binibigyan mo kami dahil hindi yun ang focus ng aming mga isip, kundi service. We will get because you promised, but we will use what we get to serve others. Nawa ito ang mangyari, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.